Hindi nakapagtataka na inagaw ang asawa ko. Mamatay ka na. Nailigtas na siya. Ngunit nasira na ang mukha niya, agad naman namin siyang. Matagumpay ang operasyon. Buhay pa ako, nasaan ako? Itay, magiging lolo ka na. Ngunit hindi ko pa rin nahahanap ang pumatay sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Sigurado akong maghihiganti ako para sa iyo. Hindi ka ba natatakot na malaman ng asawa mo ang kalokohan nating ito? Sino unang nangligaw sa akin noon? Alam mo naman. Gusto ko lang ng mga exciting bagay. Ang kulit mo. May lamay pa sa labas. Ang bilis lang mamatay na matanda na yun. Kung hindi dahil sa tulong ko. Kayo ang pumatay ng aking ama. Ngayong nandito ka na. Perfect timing. Harap ng iyong ama. Nagsign ang kasunduan sa paglipat ng bahagi. Hindi ko talaga akalain. Naniloko ako ng 2 taong pinagkatiwalaan ko, ang aking asawa. At ang aking pinakamatalik na kaibigan. Sa kayahan ni Zichen, ang pamamahala sa buong Angkanansi. Sobrang kaya lang niya. Pero ang matandang basura mong ama, mas pinipili niyang ibigay ang proyekto ng Yishiguan sa isang estranghero, kaysa sa kanya. Suzy, itinuring kitang matalik kong kaibigan. Pero ikaw, inakit mo ang aking asawa, sinira mo ang aking pamilya. Yancy. Bakit ganyan ka inosente? Ganyan ka kaya, deserve mong makuha ang asawa mo sa iba. Bakit hindi ka nalang pumayag at mamahayop na mayaman? Punitin mo. Kapag napunit mo ito, may daan-daan pa akong kopya. Sumunod ka na, pirmahan mo na lang. Kapag ginawa mo, ililigtas ko ang buhay mo. Zhao Zichen, hihiwalayan na kita ngayon. Palayasin na kita sa angkanang Xi. Anak, patawad. Ang mukha ko, ang mukha ko. Ang mukha ko. Doktor, Kalmahin mo lang. Nasaan ang aking anak? Zhao Zichen, papatayin kita. Huwag kang padalos-dalos. Ayos lang ang bata, wala siyang pinsala. Makipagtulungan ka sa akin. Matutulungan kitang makuha muli ang lahat ng dapat mong makuha. Yanxi. Sa wakas nahanap din kita. Sino ka? Bakit mo ako tutulungan? Ako si Guyansheng. Ako si Guyansheng ng Gu Group. Maniwala ka sa akin. Mula ngayon, Jens Yu ang iyong pangalan. Ikaw ang pandaigdigang master ng disenyo ng Jade. Ang pinakahuling estudyante ni Ginoong Wang. Sa pagbabalik mo sa bansa ngayon, kailangan mong makuha ang tiwala ni Zhao Zichen. Kunin muli ng dahan-dahan ang lahat ng dapat mong mapasayo. Mami, sabi mo pagbaba ng eroplano. Makakakain na agad si Quitzy ng masarap na pagkain, di ba? Maging masunurin ka muna, Siksi. May inaasikaso lang ako ngayon. Pupunta tayo para kumain ng masarap mamaya. Okay lang ba? Sige na nga. Maging masunurin ka, Siksi. Sumama ka muna sa tiyo pauwi. Okay lang ba? Pakisundo na lang muna pauwi, Siksi mamaya. Oo, Miss Jiang. Ipinag-utos na po ito ni Boss Gu. Salamat. Isa pa po, Miss Jiang. May isa pang ipinag-utos si Boss Gu. Baka kailangan mong dumiretso ka agad sa lugar ng investment promotion meeting mamaya. 5 taon na. Zhao Zichen.
Magkikita na ulit tayo. Zichen, nakaayos ko na lahat ng bagay na ipinag-utos mo. Ikaw lang talaga ang pwede dito. Pagkatapos makuha ang proyektong ito, kailangan mo akong bigyan ng magandang gantimpala. Dahil sa bagay mo ito, 2 pang linya ng kulubot ang lumitaw sa gilid ng mata ko. Sage. Pagkapasok ko ng pera, sasamahan kita. Magbakasyon sa Maldives. Inihanda na ng attendant ang lahat ng kailangan. Zhao Zichen, gagantihan kita ng dugo para sa dugo. Boss Zhao, maganda naman itong investment meeting na ginawa mo. Dapat mong libutin ito mamaya. Naman, iyon ay dapat. Para sa proyekto natin, ang pinakamalaking puhunan natin ay 5 milyong piso. 5 milyong piso lang ang kaya nating puhunan. Hindi na pwede dagdagan pa. Boss Wang, huwag kayong mag-alala sa proyektong ito. Hindi kayo malulugi. Boss Wang, Ang Hichen Jede na ito ay ipinasuyo ko para sa inyo. Tingnan ninyo. Malinaw at maliwanag, may mga berdeng guhit. Napakahalaga, isang napakagandang Jede. Boss Wang, kung magtagumpay tayo sa kontrata, ang Jade na ito ay munting regalo ko sa inyo. Ano sa tingin ninyo? Ganyan, 70 milyon. Ito na ang pinakamababa kong presyo. Sige, magandang pakikipagtulungan. Boss Wang. Boss Wang, kamusta na kayo? Boss Wang, ano ang nangyari sa inyo, Boss Wang? Boss Wang, May gustong manakit sa kanya. bakit mo ako tinitingnan? Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako, pero kaya ko siyang iligtas. Ano ang hawak mo? Ano ang gagawin mo? heto, Boss Wang. Dahan-dahan lang. Ang atake ng hika ni Boss Wang ay dahil sa allergen sa paligid, Ginoo. Pwede ko bang tingnan ang kahon na ito? Sage. May pollen na ibinuhos sa ilalim ng kahon. Alam ng industriya na allergic si Boss Wang sa pollen. May tao dito na gustong patayin si Boss Wang. Ikaw lang ang biglang sumulpot dito. Sa tingin ko, ikaw ang may gusto. Para pigilan ang aming pakikipagtulungan. Ama, hindi ko pa siya nakikilala dati. Ang kontrata ng Zhao at Boss Wang ay malaking balita sa industriya. Maraming gustong humadlang. Ikaw ang nag-abot sa akin ng Jade na ito. Boss Wang, hindi ako. Humingi ka ng tawad kay Boss Wang. Wala kang silbi, puro kapalpakan ka. Bilisan mo, humingi ng tawad, Boss Zhao. Sa tingin ko, tapos na ang ating pakikipagtulungan. Boss Wang, Boss Wang. Ayo, kalmahan ninyo, may pagkakamali lang ito. Kung ganyan ang kalidad ng trabaho ng tauhan mo, tapos na ang ating pakikipagtulungan. Boss Wang, hintay lang po. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ano po ang pangalan mo? Ano po ang kumpanya na inyong pinamumunuan? Kumusta, Boss Wang? Ako ang master designer ng Jade. Pangunahing estudyante ni Ginoong Wang. Jiang Ziyu. Ang sikat na si MS Jiang pala. Sa industriya ng alahas, kilala siya ng lahat. Ang pangalan ni Ginoong Wang. Napakaswerte ko ngayon na makausap ang pangunahing estudyante ni Ginoong Wang. Si MS Jiang. Talagang totoo, MS Jiang. Aganda at katalinuhan ay nagkakaisa sa iyo. May karangalan kaya akong makipagtulungan sa inyo? Salamat sa pagpapahalaga, Boss Wang. Ngunit sa palagay ko, ang kasalukuyang pag-unlad ni Boss Wang ay mas angkop pa rin sa Zoo Group. Mukhang isa ka ring taong may prinsipyo, MS Jiang. Yamang nagsalita na si MS Jiang. Kung gayon, bakit hindi ko na lang gawin itong pagkakataon para makatulong? Kung ang partner ay si MS Jiang. Kahit 1 bilyon ay sulit. Napakahalaga ko sa paningin ni Boss Wang. Isang malaking karangalan talaga. Ngunit hindi alam ni Boss Wang. Kakatalaga lang sa akin ni Boss Zhu bilang pangunahing designer ng Zoo Group. Tama, Boss Wang. Si MS Jiang na ito ay ang mamahaling jade carving designer na inarkila namin mula sa ibang bansa. Siyempre, maaari. Kung gayon, Boss Wang, tayo. Maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Sage, Ako ang tunay na punong designer. tumahimik ka. Ngayon, ako na. Sandali lang. MS Jiang, ang posisyong punong designer ng Zhao Group.
ay hindi basta-basta maangkin ng kahit sino. Sabi mo, ikaw ay masasanit. Ang paboritong estudyante ni Ginoong Wang. Mayroon bang makakapagpatunay sa iyong pagkakilanlan dito? Itinanggi mismo ni Ginoong Wang sa isang interview na mayroon siyang estudyante. Ang katanyagan ni Ginoong Wang ay kilala sa buong mundo. Maamin ang huwad na nagpapanggap bilang kanyang estudyante. Sa tingin ko, isa kang fake, Zichen. Huwag kang magpadala sa babaeng ito. Hindi namin pwedeng payagan ang ganitong klaseng tao sa Zhao Group na dumisan ang reputasyon. Tao, palayasin ninyo siya. Ako ang magpapatunay para kay Miss Jiang. Boss Gu, bakit po kayo nandito? Boss Gu, hindi ba siya ang pinakamayaman sa Jiangcheng? Si Guyancheng ba yan? Si Boss Wang ay tauhan niya. Bakit siya mismo ang pumunta rito? Ang tagal kitang hinanap. Dito ka pala naglalaro. Nababagot ako sa inyo, kaya lumabas muna ako. Mukhang espesyal ang relasyon ni Jiang Ziyu sa kanya. Parang hindi ordinaryo. Sino ka? Anong karapatan mong patunayan ang pagkakakilanlan niya? Nababaliw ka ba? Hindi mo siya nakikilala? Sa Jiangcheng, siya ang hari. Si Guyancheng yan. Paumanhin, ako ang nagkamali kay Miss Jiang. Humingi ako ng paumanhin. Dahil kasali na si Miss Jiang sa Zhao Group. Bibilhin ko ang proyekto ni Boss Zhao sa halagang 1 bilyon. Boss Zhao, maglagda na tayo ng kontrata. Samahan mo muna si Boss Wang para maglagda ng kontrata. Boss Wang, dito po. Siege. Guanshan. Boss Zhu, bukas pupunta ako sa Zhu Group para mag-report. Hintayin kita. Tungkol naman sa lupain ito. Naayos ko na ang tubig at hayop. Sabi ni Momay, wala akong tatay, pero sa eskwelahan. Sabi ng mga bata, lahat daw may tatay. Sabi pa ng iba, yung lalaking. Kasama ni Mommy at bata, siya ang tatay. Ikaw ba ang tatay ko? May tatay na ako. Tatay ga. Pwede ka bang sumundo sa akin bukas sa eskwelahan? Gusto kong sabihin sa mga bata, may tatay din ako. Sige, susunduin kita bukas sa eskwelahan. Para makita ng lahat, okay. Okay. Maaga na, matulog ka na. Kung hindi, hindi ka tatangkad. Good night, tatay. Good night. Sana talaga siya ang tatay ni Xixi. Yan Sheng. Salamat. Walang anuman. Salamat sa pag-aalaga mo kay Xixi. Trabaho ko lang yon. Oras na. Sumama ka sa akin. Pumayat ka. Biyentang 58. Ibigay mo sa akin ang impormasyon ni Jiang Ziyu, ang panganay na anak ng pamilya Jiang, para magamit ko ang kanyang pagkatao para umuwi. Kung wala ka, kung wala ang iyong walang tigil na paggabay sa loob ng mga taong ito, si Zhao ay hindi sana madaling naging kampante at napahuli. Yan Sheng, lagi mong inaalagaan ako. Sinadya mong ibigay ako kay Zhou. Nagpapasalamat ako, pero ano ba talaga ang turing natin sa isa't isa? Tandaan, ikaw si Jiang Ziyu. Isang makangaso na muling nabuhay. Kailangan mong putulin ang lahat ng damdamin para sa kanya at para sa akin. Mahigpit kong sinusunod at hindi ako nagpapabaya. Ang iyong katawan. Mas kilala ko pa kaysa sayo. Para mahuli ng tama ang biktima, kailangan mong maging perpekto. Bawat ayos ng buhok, bawat damit, ay para lang sa lalaking yon. At alam mo naman, ang sa atin, pagsasamahan lang sa trabaho. Guyan Sheng talaga bang? Hinamit natin isa. Nanay ko, tatay.
Paumanhin, Yangtze. Maintindihan mo rin ako. Ngayon, hindi ka na natatakot malaman ng asawa mo ang kalokohan natin. Sino ba ang unang nanulsol? Hawak ko ang buong funding ng pamilya Tsi. Nalimas ko na ang kanyang kayamanan. Ang mahal niyang anak. Dahil lang sa isang pendant, ay naging lubos na tapat sa akin. Hanggang sa isakripisyo ang buong board para sa akin. Paghiwalayin ang malapit na ugnayan ng biktima, mag-away sila at ako ang makikinabang. Binibini, sino po ang hinahanap ninyo? Binibini, sino po ang hinahanap ninyo? Ako na ang maghahatid sa inyo. Hindi na kailangan. Alam ko kung saan. Binibini, kayo po ay. Boss Zhao, ang binibining ito. Binibining Jiang, matagal na naming kayong hinihintay. Paumanhin, Boss Zhu, naantalang sandali. Paano nangyari? Apatan na magaganda ang pagiging lete, lalo na kung ang paboritong estudyante ni MR Wang. Pero MS Jiang, bakit mo ako tinutulungan? Nung nasa abroad pa ako, narinig ko na. Nasa loob lang ng 5 taon, si Boss Zhu ay umangat na sa industriya. Talagang kahanga-hanga. Kaya nanumpa ako sa sarili. Kapag magtatayo ako ng sariling negosyo, sa taong hinahangaan ko ako makikipagtulungan. Sa kumpanya ni Boss Zhu, may pamilyar na amoy. Anong amoy? Amoy ng dating kakilala. Kakilala din ba ni MS Jiang si MR Gu? Magkatuwang lang kami sa negosyo. Ah, magkatuwang lang pala. Boss Zhao, masakit ba mata mo? Ang galing mo talaga MS Jiang. May dry eyes nga ako. Nahalata mo pa. Kapag may pakialam ka, mapapansin mo ang mga detalye. Tutulungan kita. Zhao Zichen, gusto ko ngang dukitin ang mga mata mo ngayon. Ano nang ginagawa ninyo? MS Jiang, ganito ba talaga kayong mga babaeng galing abroad? Palaban? Chuzhi, anong pinagsasabi mo? Tumutulong lang si MS Jiang na magpatak ng gamot sa mata. Susunod naman, magpapabihis ka na sa kanya. Tumigil ka. Si MS Jiang ang ating bisita. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Pasensya na MS Jiang, nakabigla kayo. Zhao Zichen, ahapon pa kita pinagmamasdan. Alam kong may masamang balak ka na naman. Boss Zhao, mukhang may inaasikaso kayo. Hindi ko na kayo abalahin. Sage, mamaya na lang kita hahanapin. Hintayin ko ang balita ninyo. Salamat. Sinong nagpapaalis sa iyo? Zhao Zichen. Boss Zhao, wala talagang pagbabago sa iyo. Kapag may bago, kalimutan na ang luma, ganun ba? Halika, Bobby, umupo ka muna. Huwag kang magalit, tumulong lang siyang magpatak ng gamot sa mata ko. Hindi ko naman maaring tanggihan, di ba? At saka, tumulong naman talaga siya sa atin. Unang araw niya sa trabaho, nagpapasalamat lang ako. Ew, may isa bang totoo sa mga sinasabi mo? Maggatak ng gamot sa mata. Nakita ko mismo ang kamay mo, nakapatong sa biwang niya. Chuzhi, masyado ka bang binibigyan ng mukha nitong huli at nagtataas ka na ng boses sa akin? Babalikan kita. Hindi ako yung walang kwentang ex mong si Xianxi. Huwag mo akong ganyanin. Zhao Zichen, putang ina mo. Sa pagkakataong ito, nakakuha tayo ng order ni Boss Wang ng higit pa sa inaasahan. Salamat kay MS Jiang. Iangat natin ang ating mga baso at isang baso para kay MS Jiang. Halika. Salamat sa pagmamahal ni Boss Zhu. Cheers. Congratulations, boss. At nakuha mo na naman si MS Jiang.
Nga, maganda't matalino si MSG Yang. Kapag kasama si Boss Zhao. Tunay na magandang pars. Anong sinasabi mo? Saan mo ilalagay ang mukha ni Boss Tzu? Tingnan mo to, ang nakabahalang IQ ko. Boss Tzu, isang baso para sa inyo. Tawag ni Emily Wang. MR Wang. Nasaan ka na? MSG Yang, pasensya na. Hindi ko dapat pinagkinalaan ang relasyon mo at ni Zichen. Sana'y patawarin mo ako. Inumin mo itong baso. Patawarin mo ang mga ginawa ko. Masyado kang mabait, Yifexu. Ako ang nagpamali sa'yo. Pero makikita naman. Talagang mahal na mahal mo si Boss Zhao, Yifexu. Cheers tayo. Sa pagkakataong ito, sisirain ko talaga ang pangalan mo. Ang kinis ng balat. Bakit hindi sinasagot ni Yifexu ang tawag? Aalis na lang muna ako. Huwag, huwag. Kung may mahalagang tawag na mamimiss, malaking kawalan yan para sa Zoo Group. Miss Tzu, unahin mo muna ang ginagawa mo. Magsasaya pa tayo mamaya, hindi pa huli ang lahat. Hoy. Tinatanong kita kung nasaan ka, kasama mo kung sino. Nag-aalala ka ba sa akin? Si Yancy. Tinatanong kita ngayon. Nag-aalala ka ba sa akin? Miss Jiang. Ano ba talaga ang ginagawa niyo? Boss Gyu. Iulat ko sa inyo. Sabi niya mahal niya ako. Bakit ka nandito? Tuloy lang ang inuman, hanggang malasing. Sige, Boss Gyu, hanggang malasing. Tara, inom tayo. Miss Jiang, talagang maraming salamat sa iyo. Alam mo ba? Sa deal kay Boss Wang, kumita ako ng ganito karami. 5 milyon. 5,000. Zhou Zichen. Talagang may sikreto sa likod ng Zeus Jewelry. Boss Gyu. AMM. Bagamat isa akong jewelry designer, sa pagkakaalam ko, Hindi ganoon kalaki ang kita sa industriya ng alahas at hiyas, di ba? Dito. Nagtatanong ka ba tungkol sa sikreto ko? hindi. Nagtataka lang ako.
kung gusto mong malaman. Pero ang sikreto ko ay para lang sa mga taong malapit sa akin. Liu, alam mo ba? Napagtanto kong lubos na kitang mahal. Mula noong huling investment form, ang bawat kilos mo ay malalim na nakakaapekto sa puso ko. Siksuzay. Ang babaeng yon, sobrang pagmamahal sa akin, walang pag-aalilangan. Gagawin niya ang lahat ng sasabihin ko. Isang tangang babae lang siya. Dati, hindi ba't katulad din ako ni Xuzai? Mahal mo ba si Miss Xu? Pero kung ikukumpara sa pera, mas mahal ko ang pera. Sinabi ko na, iba ka. Ngayon naman. Pwede mo na bang sabihin sa akin ang iyong sikreto? Siyempre pwedeng sabihin. Nahanap na ni Boss Gu si Miss Tsi. Sinabi ko na, ang sikreto ko, sa sarili ko lang sinasabi. Boss Zhou. Boss Zhou, wag. Boss Zhou. Guyansheng. Mahalaga ba ako sa'yo? Lasing ka na. Lasing na nga ako. Kaya sabihin mo sa akin. Mahalaga ba? Sinabi ko na. Transaksyon lang ang relasyon natin. CJ, Saan ka pupunta? ano nang pakialam mo? Tanong ko sa'yo, bakit mo ako binitawan sa tawag? Alam mo yon, bakit ka nakipagkita sa kanya ng kayong dalawa lang? Para sa paghihiganti. Kahit ano gagawin ko. Ako ka. Pati buhay mo, ako ang nagligtas. Kung wala akong pahintulot, paano mo masasabi na kahit ano? Sa'yo ba talaga ako? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Sabi mo pa, wala kang pakialam sa akin. Santo. Ano ba talaga ang nangyari kahapon? Ang sakit ng ulo ko. Ano ba talaga tong nangyayari? Bakit ako nandito? Ang dapat na nakahiga dito. Hindi ba dapat si Jiang Xiu? Hoy, mali ang tinawagan mo. Miss Tsu, hindi ka inom. Siguro yung tawag na yon, si Jiang Xiu. Siguradong pinalitan ang alak ko, tung babaeng to. Ganda, maaga pa. Gusto mo bang ulitin natin? Umalis ka. Kahapon,
Ikaw ang nagmakaawa sa akin na lakasan ko pa. Nababaliw ka na, sira ulo ka ba? Baliw na babae. Jiangxiu, gagantihan kita. Hindi ako gutom, ayaw kong kumain. Paano yan kung hindi ka kakain? Paano ka lalaki? Papago ang magpapakain sa akin. Sige, ako na ang magpapakain sa'yo. Dapat marami kang kainin, isang malaking subo. Ako rin, magpapakain ako kay Papago. Magandang umaga, Sixi. Magandang umaga, Mama. Masarap ang almusal na pinakain ni Papago. Kain ka na rin. Mabait ng Sixi, hindi kakain si Mama. Tapusin mo na yan. Hatid kita sa eskwela, okay? Hindi. Si Papago ang maghahatid sa akin ngayon, sabi niya. Halika, Sixi, alis na tayo. Huwag mong palampasin ang magandang palabas sa kumpanya mamayang umaga. Maaga na, mag-ingat ka sa lahat. Paalam, Mama. Paalam, Sixi. Zichen, Babae. ano yan? Ano ang ibig mong sabihin? Alam ko na, isa kang babaeng malandi at masama. Magluloko ka sa akin? Wala akong ginawa. Dilat ang dalawang mata mo at tingnan mo ito. Ano ito? Zichen, maniwala ka sa akin. Hindi ko kalanman gagawin ang isang bagay na magtataksil sa'yo. Si Jiangxiu ang may kasalanan. Siya ang may balak sa akin. Siya? May balak sa iyo? Zichen, naiintindihan mo ako. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Para sa ating Zhao family. Pa sa akin? Kaya ka nagloloko? Ginawa mo akong katatawanan ng buong Jiang City. Ang balak ko sana ay lagyan ng gamot si Jiangxiu. Ano? Gagamitan mo siya ng droga? Baliw ka ba? Hindi mo pa nakita noong huling investment forum? Si Guyansheng ay kumakalinga sa kanya. Gusto mo bang mabaon sa utang ang buong Zhao family? Hindi ba't matagal na kayong magkasama? Parehong lumalabas. Nakikipagrelasyon ka sa kanya. Hindi ka ba natakot na magalit si Guyansheng? Anong gagawin mo? Alis na ako. Saan ka pupunta? Siyempre, bubuksan ko ang safe mo. Ilalantad ko ang lahat. Ang kasalanan mo sa publiko. Ikaw. Zichen. Enxu, nandito ka rin pala. Sage, Jiangxiu. Nandito ka para pagtawanan ako, di ba? Enxu, narito lang ako para. Kausapin si Boss Liu tungkol sa trabaho. Wala akong alam sa sinasabi mo. Nagpapanggap ka pa. Green tea. Suzai, alam mo sa sarili mo kung sino ang may sala. Ang gumagawa ng masama sa sarili rin babalik. Ganyan din ang nangyari sa'yo. Papatayin kita. Tama na, Chuji. Lumabas ka. Sasabihin ko sa'yo, balang araw, masisira ka dahil sa kanya. Ano ang kinitingin-tingin nyo? Wala ba kayong gagawin? Ziyu, esensya na. Hindi ko inakalang gagawan ka ni Suzy ng masama. Dapat noon ko pa siya pinaalis sa house. Para mabawi mo ang galit mo. Mga maliliit na bagay lang yan. Huwag mo sanang hayaang. Masira ang relasyon ninyo ni Enxu dahil sa isang dayuhan tulad ko. Ang lalaki dapat unahin ang karera. Nais ko pang makisakay sa barko ng Zeus. Si Boss Liu, bibili ng isang batch ng Jade na nagkakahalaga ng 2 bilyon. Inirekomenda ko ang Zeus kay Boss Liu. Ang galing naman. Sabi ni Boss Liu, kapag nagtagumpay ang kontrata, maaaring magkaroon tayo ng pangmatagalang pakikipagtulungan. Ziyu, salamat sa iyo. Kung hindi natin makukuha ang malaking kontrata ito. Kung talagang magtatagumpay tayo. Ay Boss Gu, ano kaya ang sasabihin ni Emarwang? Siyempre, susuportahan ka ng iyong guro. Ikaw talaga ang swerte ko. Talaga? Ikinararangal ko naman yan. Ziyu, napakahirap na mga nakaraang araw para sa'yo. Ganito na lang. Pumunta ka sa bahay ko mamayang gabi. Ako ang magluluto. Para maipakita ko ang pasasalamat ko.
Tayo lang dalawa. Kahit na sobrang abala si Boss Sue, nagluluto pa rin. Tunay na mabuting lalaki sa bahay. Nakakagulat naman yan. Bata ka pa lang ba, marunong ka nang magluto, Boss Sue? Itinuro sa akin ng isang dating kaibigan. Sino yung dating kaibigan? Napakahalaga kay Boss Sue. Maaari mo bang sabihin sa akin? Ziyu, may mga bagay na lumipas na. Hindi na kailangang banggitin. Kung talagang gusto mong malaman, dumating ka sa bahay ko mamayang gabi, at dahan-dahan kong sasabihin sa iyo. CJ, medyo curious din ako. Sa mga nakaraan ni Boss Sue, Boss Gu, nakapagset na si Boss Gu ng appointment. Ay iarly pa sa susunod na linggo. Lanan, Hello. MS2. Ano? Sigurado ka bang totoo ito? Jiangziu, sa pagkakataong ito, kailangan kong ilantad ang iyong tunay na mukha. Ang cute na ito, napakawalang hiya. May malaking anak pala. Bata, ikaw ba si Tsitsi? Sino ka? Kaibigan ako ng nanay mo. May ginagawa siya ngayon. Ako ang susundo sa iyo, okay? Tingnan mo. Naganda ang nanay mo ng maraming laruan para sa iyo. Sige. Tara na. Siksi. Iimbestigahan mo kung saan nila dinala si Siksi. Bilis! Tuloy ka. Ako na ang magsasabit ng iyong damit. salamat. Zichen, Ito ang bahay mo. Sa totoo lang, bahay ito ng aking dating asawa. Pero wala na siya. nabasa ko sa dyaryo na nawawala lang siya. Hindi mo ba naisipang hanapin siya? Hinanap ko. Pero hindi ko siya nakita. Lumipas na ang mga bagay, huwag na nating pag-usapan. Ang malungkot na ito, okay? Kailangan nating tumingin sa hinahara. Ganito, libot-libot ka muna, hintayin mo ako sandali. Ipapakita ko sa iyo ang aking galing sa pagluluto. Siguradong may malaking hapunan na naghihintay sa iyo. CJ, aalamin ko muna ang paligid. Sige. Itay, kailangan kong mahuli ang pumatay sa iyo na tumakbo palayo. Para ipaghiganti ka. Zhao Zichen, Kailangan mong bayaran ang dugo mo ng dugo. Zhao Zichen, Totoong marami kang itinatagong maduming gawain. Ziyu. Miss Jiang. Ziyu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako.
Kung ako ang nasa lugar mo, maglalagay ako ng florera dito. Ziyu. Noon ka pa ba? Sa tingin mo ba, nanirahan ba ako dito sa nakaraang buhay ko? Ano? Nagbibiro lang. Halos magkakatulad lang naman ang istruktura ng mga bahay. Ang istruktura lang ng bahay namin ay medyo katulad ng sa iyo. Ah, ganun ba? Takot ka ba? Takot ka pa sa sarili mong bahay? Ang hina ng loob mo naman. Kung wala kang ginawang masama, hindi ka matatakot sa kahit sino. Ako. Wala. Hihiwanan kita ng mansanas para naman maging ligtas tayong dalawa. Ziyu, itigil mo na ang paghihiwa. Baka maputol mo ang kamay mo. Ang bait mo talaga sa akin. Ziyu, alam mo ba? Mula ng unang bises kitang makita, hindi ko na mapigilan ang sarili kong magkagusto sa iyo. Pero mayroon ka ng susi, di ba? Nahihiya rin akong maging ikatlo na sumisira ng relasyon ng iba. Ziyu, bukas kakanselahin ko na ang aming kasunduan, ipinapangako ko. Hindi na ako makikipag-ugnayan pa sa kanya kahit kailan. Kung hindi ka pa rin kontento, papaalisin ko siya sa Zhao Company bukas. Okay ba? Zichen, pwede ba akong magtiwala sa iyo? Siyempre. Ikaw lang ang nasa puso ko, mula ng araw na dumating ka. Wala nang ibang babae ang pumasok sa mga mata kailanman. Ikaw lang ang tangi ko. Siyempre pwede kang magtiwala sa akin. Ikaw lang ang nakikita ng mga mata ko. Matagal ko na ring pinapangarap na magkaroon ng taong magmamahal sa akin. Ngunit hindi naman kita kilala, Zichen. Paano kung niloloko mo lang ako? Zichen, nagugulo lang ang isip ko ngayon, aalis na muna ako. Ziyu, huwag kang umalis. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Tungkol sa aking nakaraan. Dati, nagkaroon na ako ng asawa. Mahal na mahal namin ang isa't isa ng aking asawa. Ngunit nainit lang ang tadhana sa akin. 5 taon na ang nakalilipas. Nang ako ay lumabas para pumasok sa trabaho at wala ako sa bahay. May pumasok na magnanakaw sa aming bahay. Pinatay na magnanakaw ang aking asawa. At nagsunog ng bahay, winasak ang lahat ng aming pinagsamahan. Mula noon, nanumpa ako na ang negosyong naiwan ng aking asawa ay palalagin ko pa. Ziyu. Gusto ko lang malaman kung handa ka ba maging ang taong mahal ko at tumulong sa akin? Xiao Zichen, naiinis lang ako sa mga luha mo. Ziyu. Ikaw. Ano ba itong? Paumanhin na panaginipan lang ako kanina. Ziyu. Ilang araw ko na itong pinag-isipan. Pakasal ka na sa akin. Pwede ba? Zhao Zichen. Zhao Zichen, kayong mga masasamang tao. Ibinigay mo pa sa kanya ang singsing ko. Ano ang ginagawa mo dito? Miss Su, ang swerte naman nating nakita dito. Ikaw na babaeng ito, kunwari ka pa inosente pero promiscuous ka talaga. Zichen, huwag kang magpalinlang sa kanya. Babae lang siyang mabilis magpalit ng lalaki. Suzhi. Nababaliw ka na ba? Siye. Hanggang dito ka lang ba talaga at ayaw mong magmulat? Ipapakita ko sa iyo ang tunay na mukha niya. Tingnan mo kung sino ang nandito. Sexy. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na huwag kang sumama sa hindi mo kilala? Nanay, nagkamali ako. Anak mo siya. Anak ko siya. Nanay, takot ako.
Ayaw ko sa kakaibang tiyuhin na ito. Zichen, nakita mo na. Ang babaeng ito, isang babaeng malandi. Hindi pa kasal, may malaking anak na. Hindi alam kung kanino ang anak. Boss Gu, si Miss Tsitsi. Ang tagal na nila sa baba. Baka may mangyaring masama. Tignan na lang natin sa baba. Hindi na. Naniniwala ako na kaya niyang ayusin. Hinampas mo ako. Zichen, nakita mo, hinampas niya ako. Nanay, isa siyang green tea. Masamang babae siya. Zichen, tignan mo ang batang ito, ang liit pa. Ang sama na ng bibig. Ang inang anak na ito, inapi ako ngayon. Talagang hindi ko sila papalampasin ng basta-basta. Bata, ano ang pangalan mo? Sabi ni nanay, huwag magsabi ng pangalan sa hindi kilala. Tiyuhin ay hindi naman estranghero. Kaibigan ako ni nanay mo. Hindi ako naniniwala. Sinabi ng masamang tiyahin na ito. Kaibigan siya ni nanay. Hindi ganoon kasimple ang relasyon namin ng nanay mo. Baka balang araw. Tatawagin mo na akong tatay. Ayoko. Ayoko kitang tawaging tatay. Nanay, ayoko siyang tawaging tatay. Zhao Zichen, hindi ko akalain na ikaw rin magmamadaling maging mura na tatay ng iba. Zichen, paumanhin. Itinago ko ang pag-ira ni Sixi. Natatakot ako na makaapekto ito sa ating relasyon. Ano man ang mangyari, walang kasalanan ang bata. Naiintindihan ko. Mahirap tanggapin agad. Pwede akong umalis, ayos lang. Ziyu. Sinabi ko na, ikaw lang ang para sa akin. Tutuparin ko ang sinabi ko. Tungkol naman sa babaeng ito. Suzy, binabalaan kita. Mula ngayon, opisyal kang tinanggal sa Zhao Corporation. Hindi na tayo kalanman. Zhao Zichen, gago ka. Maniniwala ka ba kung ilalantad ko lahat ng ginawa mo? Akala mo ba natatakot ako sa hawak mong ebidensya laban sa akin? Hindi talaga ako natatakot sa banta mo. Kung sasabihin mo ang plano ko, isipin mo ang nangyari kay Tsiansi. Ngayon, umuwi ka at ayusin ang mga gamit mo. Umalis ka na. Ziyu, pasensya na. Nasindak kayo ng bata. Kaninang gabi talaga. Hindi mo kasalanan, Zichen. Salamat pa nga ako sa'yo. Di ko inakalang mangyayari ang lahat ng ito, ako. Hating gabi na. Naiintindihan ko. Sasamahan ko kayong lumabas. Boss Gu. Gusto mo bang bisitahin si Ziyu? Sana pag-isipan mong mabuti. Ako. Kailangan na kailangan kita. Hindi ko pwedeng payagang makita niya ulit si Sixi. Pupunta ba tayo? Huwag na. Hintayin mo sila. Mauna na ako. Tatay Gu, sundo mo kami, di ba? Ang tagal naming naghintay sa'yo, Tatay Gu. Sixi, sumakay ka muna. Umupo ng maayos. See you later, Sixi. Gu Yansheng. Aksidente lang ang nangyari ngayon. Pangako ko, hindi na maulit. Ang tense ng atmosphere. Kaya mo yan.
Gu Yansheng. Gu Yansheng, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Pirmahan mo ito. Pakakasalan mo ako. Huwag kang mag-overthink. Malaki ang negosyo ng pamilya Gu. Kailangan ko ng isang kasal para magkaroon ng matatag na posisyon. Kahit ang kasal. Isang transaksyon lang ba? Kasal lang ang kasal ang mga ipinangako ko. Tutuparin ko lahat pero tandaan mo. Huwag kang magkakagusto sa akin kailanman. Bakit? Inaantok na ako. Tsitsi, kain ka muna para hindi ka antukin. Bigyan natin si Mommy at si Tatay Gu ng privacy, okay? Psych. Hindi ako pumayag pumirma. Kung ganoon, hindi ako magpapakasal sa iyo. Kung hindi ka magpapakasal sa akin, ikakasal ka ba kay Zhu Zichen? Nakikita ko kung gaano kayo nagsasaya bilang pamilya ng tatlo. Gu Yansheng, tang mo. Alam mo ba mula nang pumasok ako sa bahay na iyon? Gaano kasakit para sa akin? Kailangan ko pa magpanggap na walang akong alam. At makipaglaro kay Zhu Zichen. Gusto ko nang putulin siya ng piraso-piraso doon mismo. Ginagamit ni Zhu Zichen ang kasal bilang isang transaksyon. At ngayon ikaw din, ginagamit mo ang kasal bilang transaksyon. Pareho lang kayong dalawa. Kinamumuhian kita. Huwag mo akong pilitin. Gu Yansheng, tatanungin kita ulit. Ano nga ba talaga sa ating dalawa, pag-ibig? O isang transaksyon lang? Ang tumor ay mabilis na kumakalat. Mayroon ka na lamang 3 buwan na natitira. Boss Gu. Boss Gu. Marami ka nang nagawa para kay Miss Chi. Bakit mo ba hindi sinasabi sa kanya ang totoo? Ano ang sasabihin ko? Sasabihin kong malapit na akong mamatay. Pilit siyang pinapakasal para maipamana ko sa kanya ang lahat ng ari-arian. O sasabihin ko sa kanya na mahal ko siya. Ngunit hindi ko siya makasama sa natitirang bahagi ng aking buhay. Hindi ba ito kalupitan? Ngunit kahit papaano, kailangan mong sabihin sa kanya ang totoo. Di ba? Hindi na niya kailangan pang malaman ang totoo habang buhay. Boss Zhou, nabanggit ko na sa iyo. Ang plano ng group na bumili ng isang batch ng Jade na nagkakahalaga ng 20 bilyon. May nakahanda ng paraan dito ngayon. Totoo ba? Ipinasa ko na ang plano ng kumpanya kay Boss Gu at nagustuhan niya ito ng husto. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan ngayong hapon pa, pwede na tayong pumunta sa group para pumirma ng kontrata. Napakaganda. Kung magiging maayos ang lahat at mapirmahan natin itong kontrata, at makapagtatag ng pangmatagalang pakikipagtulungan sa gugru, walang sino man sa Jiangcheng ang maglalakas loob na kalabanin ako. Ziyu, nakuha ko itong kontrata. Dahil lamang sa iyo, hindi ko nga alam. Paano kita mapasasalamatan? Ganito na lang. Pagkatapos ng pagpirma ng kontrata, anong gusto mo? Ay akong ibigay ang lahat ng gusto mo. Zichen, ang bait-bait mo naman. Trabaho ko lang naman to. Nga pala, Ziyu, yung nakaraan si Tsuzhi. Nagkamali siya sa'yo.
Pinagalitan ko na siya. Pero ang tagal na niya sa Zhao Corporation. Kung basta-basta siyang tatanggalin, malaking kawalan din yan para sa kumpanya. Sana huwag mo siyang masyadong sisihin. Zichen, bakit ko naman sisihin si Miss Xu? Naniniwala akong lahat ng desisyon mo para sa ikabubuti ng kumpanya. Alam kong matino kang tao. Nga pala, yung sinabi ko sa'yo noong nakaraan. Kapag natapos na tong order na to, Gugugulin ko ang buong buhay ko para suklian ka. Mahalin ka ng lubusan. At ang anak natin. ang tunay na sukli para sa akin kapag patay ka na. Zichen, gising ka naman. Sa tingin mo ba, totoong gusto ka niya, totoong mahal ka niya? Huwag kang tanga sa mundong ito. Ako lang ang gagawa ng lahat para sa'yo. Tinuturuan mo ba ako? May boss Wang siya sa likod. May Guyan Sheng, may MR Wang. Basta't makapagdala siya ng kita sa Zhao Corporation. Ituturing ko ang anak niya na paang sarili kong anak. Hindi ba't kakaiba yun? Saan galing ang napakaraming pagkakataon sa mundo? Nung unang pagkikita pa lang natin, ipinakilala ka na niya kay Boss Wang. Tapos, dinala ka pa sa Gu Corporation. Asa ka. Hindi mo ba sinabing parang nakilala mo na siya dati? 20 bilyon to. Hindi 20 piso. Paano niya yan napag-agad-agad? Ni hindi man lang tiningnan ang kulay at sample ng jede. Baka may daya. Talagang pakiramdam ko, may kakaiba dito. Boss Gu, maraming salamat sa bihirang pagkakataong ibinigay ninyo sa Zhao Corporation. Boss Gu, maraming salamat po. Sana'y maganda ang ating pagtutulungan sa hinaharap. Maganda ang tingin ko sa pag-unlad ng Zhu Corporation. Kung hindi dahil sa pagpapakilala ni Zio, hindi ko makikilala. Ang napakagaling na partner. Salamat. Ang lakas ng loob ninyo. Nilinlang ninyo pati ako. Ano? Boss Gu, ito ba ang alam mo? Ang katayuan ng pamilya Gu sa Jiangcheng. Siyempre alam ko yan. Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Boss Gu, ito, hindi ko alam. Ito ay, Peking Hisian Jade na nagkakahalaga ng 800 milyon. Ganito ka ba magnegosyo? Ano ang tingin mo sa pamilya Gu? hindi Boss Gu dito. Baka may pagkakamali. Pagkakamali. Tiyak na pagkakamali, Boss Gu. Ang Zhao family, paano kami magtataksil sa inyo? Nandito si Miss Jiang. Sigurado makapatunayan niya ang aking kalinisan, di ba? Maari mong ipaliwanag para sa akin. Boss Zhu, ano ang sinasabi mo? Dahil sa akin kaya nagtiwala sa iyo si Boss Zhu. Paano mo siya nilinlang ng Peking Jade? At ngayon, ipinapasa mo pa sa akin ang sisi. Wala akong ginawa, ang pinagmulan ng mga jeding ito. Hindi ko talaga alam. Ziyu, tulungan mo ako. Ipaliwanag mo kay Boss Gu, mahal. Zhu Zichen. Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay. Boss Gu, ako. Hindi ko naintindihan ang ibig mong sabihin. Zhao Zichen, ibabalik mo ang 2 bilyon na ninakaw mo sa pamilya Gu. Kakasuhan ka rin namin ng panlilinlang sa merkado ng jede. At dagdag pa, matagal mo nang gustong makuha si MRS Gu. Nagpasya na si Boss Gu, simula ngayon. Palalayasin ka sa Jiangcheng. MRS Gu, alam ko na, may problema ang pagkakakilanlan ng babaeng ito. Tiyak na siya ang may pakana para ipahamak tayo. Ang pinakamahalaga ngayon ay protektahan ang sarili. Bakit mo ako sinasaktan? May sira ka ba? Anong mali sa sinabi ko? Naloko tayo ng babaeng ito. Hindi mo pa ba nakikita? Tumahimik ka. MRS Gu. Pakiusap, tulungan mo ako kay Boss Gu. Makiusap ka para sa akin. Anong uri ng engkanto ang ipinainom ng babaeng ito sa iyo? Pinapakiusapan mo pa siya. Lahat ng ito ay kanyang gawa. Hindi mo pa ba alam? Miss Zhu, ang sinasabi mo, ilang buwan pa lang ako sa Zhu family. Paano ko naman gagawin yon? Saka, saan naman ako kukuha ng ganoon karaming peke? Wala akong ganoong kakayahan. Boss Zhu, mungkahi ko magsagawa kayo ng internal reform sa grupo. Tingnan niyo kung galing pa sa sariling tao. May hindi malinis na gawain. Ziyu,
Hindi ba't maayos naman tayo dati? Anong nangyari sa'yo? Bigla ka na lang. Boss Zhou, palagi kong inisip na mabuti kang tao. Nakita ko kung gaano ka katapat sa asawa mong pumanaw na. Akala ko mabait kang tao. Kaya nga ikaw ang ipinakilala ko sa asawa ko. Tapos ano? Ginamit mo pala ako. Niloko mo ang asawa ko para sa napakaraming pera. Sobra akong nanghihinayang sa'yo. MS Jiang, gusto ko talaga si Tsitsi. Pwede ba? Para kay Tsitsi na lang. Tulungan mo akong makiusap kay boss ko? Sage na? Boss Zhou, pasensya na, hindi kita matutulungan. Nakasalalay lahat sa desisyon ni Boss Liu. Baka ngayon, Boss Zhou, hindi mo na matatakasan ang parusa ng batas. Zichen, ano nang gagawin natin? Hindi. Hindi ako pwedeng makulong. Kapag nakulong ako, wakas na ang lahat. Boss Gu! Boss Gu! Boss Gu, nagkamali ako. Boss Gu, hindi na ako ulit, pangako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Sige na? Isa pang pagkakataon lang. MRS Gu, tulungan niyo po ako makiusap kay Boss Gu. Pakiusap, nagkamali ako. Boss Gu! Boss Gu! Yamang ganoon na lang ang pagmamakaawa ni Boss Zhou. Hindi naman ako makapagwalang bahala, di ba? Maliban na lang kung may ibang gumawa ng kalokohan. Bilang boss ng kumpanya, ipinagkatiwala mo ang buong bagay sa mga tauhan mo. Ngayong nangyari ito, wala kang kaalam-alam. Basta may mag-ako ng kasalanan para sa'yo. Yung taong ito, siya ang laging responsable sa supply ng Zhou Group. Lahat ng supplier, siya ang laging kausap. Hanggang dito na lang ang paalala ko. Kung ano nang gagawin, Boss Zhou. Nasa'yo na iyon. Boss Gu, wala talaga akong kaalam-alam sa pangyayaring ito. Siya ang laging responsible sa lahat ng supply ng kumpanya. Impormasyon ng supplier ng Jade. Zhao Zichen, baliw ka ba? Bakit mo ipinapasa sa akin ang problema? Suzy, ikaw ang palaging humihingi ng supply chain sa akin. Ngayon, pa sa sarili mong kapakanan. Ginawa mo pa ito. Nakakadismaya ka talaga. Lalaki ka pa ba? Isang babae pa ang magsasalo sa kasalanan mo. Buwisit ka, lalabanan kita. Baliw na babae. Buwisit. Tama na. Hindi ko alintana kung sino ang gumawa, basta ang perang ito. Kailangan niyong mapaliwanag sa akin. Ang bagay na ito. Kailangan niyong magbigay ng paliwanag. Kalahating oras, linisin niyo ito. Ayaw ko nang makita ang dalawang ito. Opo. Alice. Zhao Zichen, matagal na kitang sinabihan. Ayaw mo lang makinig sa akin. Alice, bitawan mo ako. Yan si, ngayon ay makakalayo na ako ng panatag. Hindi ba't gusto mong magpasalamat sa akin? Ngayon na ang panahon. Magpakasal na tayo. Gusto kong pakasalan ang lalaking ito, mahalin at magpakumbaba sa kanya. Sa hirap o ginhawa, kalusugan o karamdaman hanggang kamatayan. Gusto kong pakasalan ang babaeng ito. Mahalin at magpakumbaba sa kanya. Sa kahirapan, kayamanan, kalusugan o karamdaman, hanggang kamatayan. Magpalitan ng singsing ang magkabilang panig. Sa loob ng 5 taon, lahat ng mayroon ako ay galing sa iyo. Tagumpay ang paghihiganti, nakatira ako ng matiwasay kasama siksiksi. Dahil lahat sa iyo. Ngayon ang panahon para magpasalamat ako sa iyo. Sinubukan kong tanungin ang sarili ko.
Ang mga ginawa mo sa akin dahil ba mahal mo ako? Inulit-ulit kong hinanap ang sagot. Pero naisip ko, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay, sa susunod kong buhay, tutuparin ko ang ating kasunduan. Pakakasalan kita, tutulungan kitang makuha ang kapangyarihan sa pamilya ko. Bilang iyong asawa, dadaanin ko ang buhay ko. Maalala ko ang lahat ng sinabi mo sa akin. Maalala ko rin ang lahat ng plano mo para sa akin. Si Yancy, sa totoo lang. Huwag kang mag-alala, hindi kita magugustuhan. Yancy, kung wala ako, mabuhay ka ng maayos sa buhay mo. Bobby, makinig ka. Hindi tayo pwedeng parehong pumasok. Kapag pareho tayong pumasok, tapos na talaga, hindi na tayo makakabang. Ano-ano ang alam mo ngayon? Sabihin mo lahat sa akin. Sigurado ka? Nasa larawang ito ang kanyang contact number. Kung hindi ka naniniwala, tumawag ka sa kanya. Totoo ba ang sinabi ni Tsuzhi? Tatay, maligayang kaarawan, hindi lang ako nandito para sa kaarawan mo. Gusto ko ring sabihin sa iyo. Zhao Zichen, ang mga kasamaan na ginawa sa aming pamilya si Pinabayaran ko na sa kanya ng dugo. At isa pa, ikinasal na ako. Si Yancy, ikaw nga pala. Nangahas kang magpanggap bilang anak na babae ng pamilya Jiang sa harap ko. Ang tagal mo nang nagtago. Napatay na kita noon. Ayako ulit kitang patayin. Hintayin mo. At iyong anak mo kay Guyansheng. Sigurado ako ngayon, pareho kayong mag-ina. Na mamamatay. Sana araw-araw kasama ko si Gadadi. At si Momay sa amusement park. Gudadi, wala siyang ganoong oras para sa iyo. Gadaday, masaya ako. Ito ang unang beses na dinala ninyo ni Mommy ako sa amusement park, Gadaday. Sabi ni Momay, alis ka ng malayo. Hindi mo ba isasama sa Fitzy? Siksi, huwag kang magulo. Si Gudadi mo. Gudadi, ipinapangako ko sa'yo, taon-taon. Hindi araw-araw. Sasamahan kita sa amusement park, okay? Momay, gusto kong umihi. Sige, samahan kita ni Momik Siksi, okay? Okay. Bilis, Momay. Sige, Siksi, dahan-dahan. Si Yancy, ngayon, kukunin ko sa iyo. Ang pinakamahalaga sa iyo. Yansheng, nawawala si Siksi. Ano? Nawawala si Siksi. Huwag magpanik, hanapin pa natin. Siksi, Nasaan ka na, Siksi? immobilize ang lahat ng tao para mag-imbestiga. Kailangang malaman kung nasaan si Siksi. Bilisan mo. Kasalanan ko lahat. Dapat hawak-hawak ko si Siksi. Yansheng, sabihin mo, sino kaya? Ang kumuha kay Siksi. Paano ako mabubuhay nang wala si Siksi? Huwag kang magpanik. Hoy, Si Zhao Zichen pala. Hindi ko alam kung dapat kitang tawagin. Jiang Xiu. O Yancy, Pakawalan mo si Siksi. pakawalan mo siya. Kung gusto mo siyang iligtas, pumunta ka mag-isa sa bodega sa labas ng lungsod. Mag-isa ha. CJ, huwag kang padalos-dalos. Anong kondisyon mo? Kondisyon? Pagdating mo na lang natin pag-usapan. Zhao Zichen, nakikiusap ako sa'yo. huwag mo nang dagdagan ang mga pagkakamali mo. Talaga bang makakaligtas ka sa batas?
Zhao Zichen, magkano ba ang gusto mo? Kaya kong ibigay lahat. Pera? Akala mo pera lang? Ang gusto ko, Bongo Corporation mo. Hahaha, ibigay mo ba? Makalipas ang 1 oras, pindutin ko na ang timer ng bomba sa kamay ko. Pagdating ng panahon, magiging, boom, isang magandang fireworks show. Hahaha, wala nang matitira. Zhao Zichen. Zhao Zichen. Zhao Zichen. Sixy. Nandito si Mama, nandito ako. Zhao Zichen. Ako ang kinamumuhian mo. Inosente ang bata. Pakawalan mo siya. Bakit hindi ka na naman sumunod? Sabihin mo, dapat patay ka na. Bakit ka bumalik? Dahil kay Guyansheng, nagbago ang isip ko. Hindi kita kakausapin. Siya ang kausapin ko. Wala siyang kinalaman. Pakawalan mo ang bata. Ako na lang ang sumama sa'yo, okay? Ako ang sasagip. Umalis ka muna. May bomba siksiksi. Umuwi ka. Maniwala ka sa akin. Ang tagal ninyo. Pakawalan mo siya. Huwag magmadali, ang ganda ng pamilya Chi ay sasang-ayon sa akin. Naging manugang na ako ng pamilyang Chi nang hindi ko alam. Guyansheng, sinabi ko na. Ang hadlang na si Tianzi. Itinaboy ko na, bumalik pa rin siya. Bakit ito nangyari? Lahat ay dahil sa iyo. Maaari kitang bigyan ng napakaraming pera, sabihin mo lang ang halaga. Magarbo. Gusto kong lumuhod ka. Hindi ba gusto mo ng pera? Bibigyan kita 2 bilyon. Tuloy. 3 bilyon. Sigpa. 5 bilyon. Magarbo si Boss Gu. Guyansheng, paano ka nangahas na magdala ng tao? Mamatay tayong lahat. Zhao Zichen, nababaliw ka ba? Ito ang iyong sariling anak na babae. Ano ang sinasabi mo? Buntis na ako noon sa iyo. Umalis ka, mauna ka. Sabay tayong umalis. Huwag kayong umalis. Yansheng. Yansheng. Bilis, umalis ka na, Maam. Yansheng. Sino ka? Sagutin mo ako. Sino ka talaga? Siksi. Gising na po kayo, Maam. Nasaan siksi? Huwag po kayong mag-alala, Maam, natutulog pa po ang bunsong babae. Ligtas na siya ngayon. Mabuti naman. At Patay na si Zhao Zichen. patay na. Nasaan si Yansheng? Bakit wala si Yansheng dito? AMM. Tinatanong kita, nasaan si Guyansheng? Si Boss Gu. Nasa pag-aalaga pa rin. Dahil daw sa isang babae, malaking pagsabog. Boss Gu, bakit mo ginawa ito? Sa tingin mo, makakalampas ba siya sa oras na ito? Sana nga.
Kumusta na si Boss Gu? Naligtas na ang pasyente, pero sobrang pagdurugo. Kailangan ng maraming dugo, ubos na ang stock ng ospital. Ano ang gagawin ngayon? Rare blood type ang pasyente. Renewal. Pakitest ang mga kamag-anak, baka match. Tingnan natin kung may mag-match. Hoy, Chiaoli. Okay ka lang ba? Yansheng, kahit ano ang mangyari. Kailangan mong mabuhay. Pakiusog po, pakiusong. Yansheng, Yansheng. Pakiusog po. Yansheng. Hihintayin ka namin niksiksi sa bahay. Ma'am, okay ka lang ba? Okay lang ako. Pwede pa ako magbigay ng dugo para kay Yansheng. Sapat na ang dugo, hindi na kailangan. Talagang okay lang ako, kaya ko. Ma'am, hindi sa ayaw kong tulungan ka. Si Boss Gu, kasi, Ano ang nangyari? Sabihin mo. sa sitwasyong ito, sasabihin ko na, may terminal illness si Boss Gu. Kahit walang aksidente, konting oras na lang. Ano ang ibig sabihin ng konting oras na lang? Isang taon na ang nakalipas, na-diagnose si Boss Gu ng malubhang sakit sa dugo, kahit walang blood transfusion. Hindi na siya magtatagal. Ma'am, magpakatatag ka. Ano ang sinasabi mo? Ma'am. Ito ang iniwan sa iyo ni Boss Gu. Lahat ng ari-arian ay sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Ma'am, alam mo na. Ang tungkol sa terminal illness ni Boss Gu. Di ba? Nag-alala si Boss Gu na pag wala na siya, maapi kayo niyong miss. Kaya pinilit kanyang pakasalan. Para maipamana sa iyo ng legal ang lahat ng ari-arian. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit? Boss Gu, napakarami mong ginawa para kay Miss Chi. Bakit hindi mo siya sinabihan? Sabihin mo sa kanya. Mamamatay na ako. Pinilit ko siyang pakasalan para maiwan ko sa kanya ang aking mana. O sabihin ko sa kanya na mahal ko siya. Pero hindi kami magkakasama sa huli. Hindi ba't malupit yon? Ero. Hindi niya na kailangang malaman ang totoo. Ang pendant na ito ay kay Boss Gu rin ng galing. Ba't nasa kay Yansheng to? Bakit nasa kay Yansheng to? Hindi ko rin alam. Parang noong bata pa si Boss Gu. Bata pa siya, may isang batang babae siyang iniligtas sa kalsada. Ito ang pendant na iniwan ng batang babae, bago siya dinala sa ospital.
Pero nawala ang pendant na ito, 8 taon na ang nakalilipas. Parang noong nag-aral siya sa abroad. Naduling siya. Ginamit ni Bosco halos lahat ng resources ng pamilya para hanapin ang pendant na ito. Hindi nila nakita, kalaunan, hindi na lang pinansin. Ma'am, huwag kang umiyak, ito. Gusto kong sabihin sa ibang bata na may tatay din ako. Bukas, susunduin ka ni Tatay Gu sa eskwela. Huwag mo akong mahalin. Huwag kang mag-alala, hindi kita mamahalin. Guyansheng. Ilan ba ang mga bagay na hindi natin napag-usapan? Yansheng, ilan ba ang mga bagay na itinago mo sa akin? Mula pa ba sa simula, kilala mo na ako? Kaya't palagi mo akong pinoprotektahan sa likod. Pakiusap, gumising ka na, okay? Miss na miss kita. Gusto kong marinig ang boses mo. Gusto kitang makita. Ginanggu, nandito ka na buong araw at gabi. Umuwi ka na at matulog. Ano pa bang paraan? Ang pwedeng iligtas si Yansheng. Meron, pero Ano? hindi walang paraan para gamutin si Bosco. Pero sa ngayon, ang tanging paraan para mabuhay siya ay ang pagpapalit ng dugo. Kung papalitan ang dugo, maliligtas ba siya? Pero napaka-special ng dugo ni Bosco. Napakakaunti ng tumutugmang uri ng dugo. Ako. Pareho ang aming blood type. Di ba tayo nag-check na noon? Nag-check na noon. Madam, ako. Gamitin ang dugo ko. Gamitin ang dugo ko para iligtas siya, doktor. Madam, hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero napakahina ng katawan mo ngayon. At may malubha kang anemia, hindi ito posibleng makapagbigay ng maaming dugo. Kaya ko magbigay ng dugo. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Okay lang, doktor. Kunin mo lang ang dugo ko. Madam, pakiusap, kalmahin mo ang sarili mo. Sa ganitong paan ng paggamot, kung sakaling hindi siya gumaling, 2 buhay ang mawawala. Paano mo malalaman kung hindi susubukan? Eh di mamatay tayong magkasama. Gusto ko to. Madam, huwag po. Hindi mo dapat ginagawa ito nang wala ang kahintulot ni Bosco. Huwag kang magdesisyon ng mag-isa. Doktor, handa na ako. Kailan tayo mag-operasyon? Madam, kapag nagising si Bosco at nalaman ang desisyon mong ito, masasaktan at malulungkot siya. Eh ano ang dapat kong gawin? Kung hindi ko ito gagawin, ano ang dapat kong gawin? Pero naisip mo ba, kung sakaling mabigo ang blood transfusion, paano naman ang iyong miss? Paano siya? Gusto mo bang mawalan siya ng ina? Gusto ko lang iligtas ang mahal ko. Gusto ko siyang iligtas. Bukod sa blood transfusion, may isa pang paan. Cord blood. Naglalaman ito ng hematopoietic stem cells na kayang buuin muli ang blood forming at immune system ng katawan. Ang mga stem cells na ito ay may potential na gamutin ang iba-ibang sakit. At ang blood disease ni Bosco ay maaaring magamot at gumaling sa pamamagitan nito. Cord blood. Pero wala namang bagong panganak sa Gu family ngayon. At espesyal ang blood type ni Bosco. Doktor, walang kwenta ang suggestion mo. Pwede bang hayaan mo akong magsalita? Madam Gu, nakapagbigay ka na ng 400 cc. Hindi ka na pwedeng magbigay pa. Okay lang, kaya ko. Tuloy lang. Bunutin mo na ang karayom. Ang dahilan kung bakit pinipilit ni Miss Gu na magbigay ng dugo kay Bosco at bakit ko siya tinanggihan ay dahil may malubha siyang anemia at buntis pa siya. Ganito ang sitwasyon. Sinasabi mo bang buntis ako sa anak ni Yansheng? Buntis ka na ng 3 buwan. Hindi lang anemia, kaya ko tumanggi sa pagdodonete mo noon.
Yan, Sheng. Maliligtas na kita. Dos, may sasabihin pa po ba kayo? Ang kalagayan ni Boss Gu. Kung hindi siya magising mamayang gabi, delikado pa rin. Ang tagal bago narinig ni Mrs. ang magandang balita. Sana magising si Boss Gu mamayang gabi. Huwag muna sabihin kay Mrs. Baka masaktan siya sa sobrang saya at lungkot. Yan, Sheng. Alam ko na ikaw ang batang tumulong sa akin noon. Ang dami na nating pinagdaanan, napagod na tayo. Pero nandito pa rin tayo sa tabi ng isa't isa. Napakaswerte na natin. Ito na ang huling pagsubok sa atin. Kaya, magising ka na, please. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Di ba?